bag ko. Kaya naisip ko baka nalaglag yun sa bus na sinasakyan ko. Tapos ayun nga, pumunta ako ng police station para i-report na nawala yung wallet ko. At ano ko nga may tumawag sa akin na nasa kanila nga yung wallet ko dun sa bus station na sinakyan ko at kunin ko nga daw, kaya samahin niya ang wallet. 12:30 nga nawala yung wallet ko, pero may tumawag agad sa akin ng 2 PM na nasa kanila nga daw yung wallet ko. Kaya ayan, pagdating ni Daddy galing trabaho, pinuntahan namin agad-agad, bumiyahe nga kami ng 1.5 hour. Mabuti na lang at nakita nila yung number ko sa likod ng Visa card ko, kasi nilagay ko talaga yung number ko at saka yung address ko sa likod ng Visa card ko. Mas maganda pala talaga na ganun ang nangyari. Kaya ayun nga, at nandito na nga kami, nakarating na kami dito sa bus station. Di sa akin mahalaga yung laman ng wallet na pera. Ang mahalaga sa akin yung Visa card ko, at saka lahat ng card kasi is nandoon talaga. Pero palagang pag dito ka talaga sa Japan, tiwala ka naman talaga na mababalik lahat ng mga naiwan mo or kung ano man. Talagang hindi ka talaga mag-aalala na hindi maibabalik sa'yo. Dating ko nga dito, pinasulat lang sa akin yung pangalan ko at saka yung cellphone number ko kung akin talaga, kasi wala akong maipapakita sa kanilang card kasi halos ng card ko is nandoon talaga lahat. Pero yung isang card ko, tinignan niya rin kung talagang ako talaga yun nandoon sa... Yun nga, masasabi ko lang is nakaka-fraud talaga. Pag talagang bansang Japan, talagang masasabi ko masasoli at masasoli talaga kung ano man yung mga nawawala sa inyo. Yun lang. Pag uwi nga namin ng bahay, tinawagan ko agad ang police station para paalam din sa kanila na nakuha ko na nga yung wallet ko. Ayan, nakuha ko na nga yung nawawala kong wallet. Ayan, kumpleto naman. Wala siyang bawas. Walang sobra, walang kulang. Kumpleto naman. Ayun nga po ang aking experience. Maraming salamat po sa inyo.